Nakatanggap tayo ng kaligtasan kapag napapalibutan tayo ng mga takot sa buhay. Pagkatapos ng bawat dasal, sinasabi natin na ang Diyos ay kapayapaan at mula sa Kanya ang kapayapaan, kaya't walang kapayapaan kundi mula sa Kanya. At ang sino mang lumapit sa Kanya ay Kanyang pinoprotektahan at kinukupkop. Ang kapayapaan ay ang Diyos na kataas-taasan na walang kapantay sa Kanyang sarili at mga katangian, at ang Kanyang mga gawa ay walang kabuluhan, at Siya ay malaya sa anumang sumasalungat sa Kanyang kasakdalan, walang kahinaan na dumadapo sa Kanya, at walang kapareha sa Kanyang kaharian. At Siya ang nagbibigay ng kaligtasan sa lahat ng Kanyang nilikha, kaya't sila ay namumuhay sa ilalim ng Kanyang kalinga, saklaw ng Kanyang pag-aaruga at napapalibutan ng Kanyang kabutihan. Nilalang niya tayo nang hindi tayo kailangan at binigyan tayo ng mga pangangailangan para sa ating buhay. At ginabayan tayo sa mga bagay na makabubuti sa ating mundo. At Siya lamang ang nag-aayos ng ating mga gawain ng walang kapantay. At kapag nakilala natin Siya sa pangalan niyang As-Salam, tayo ay nagkakaroon ng kapayapaan sa pag-alala sa Kanya at umaapaw sa atin ang kabutihan at biyaya niya bilang kapayapaan sa ating mga kaluluwa at kaligtasan mula sa mga kapahamakan at kasamaan. Hindi ba Siya ang nagsabi, ang mga naniwala at hindi hinaluan ng kawalan ng katarungan ang kanilang pananampalataya, sila ang magkakaroon ng kapayapaan at sila ang mga napatnubayan. Kaya ang Diyos ang kapayapaan at walang ibang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Iniuutos sa atin ng ating propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala, na ipalaganap ang kapayapaan sa ating mga sarili, sapagkat sa pagpapalaganap ng kapayapaan ay nagiging ligtas ang mga tao at walang tunay na Islam sa sinuman hanggat hindi ligtas ang mga mananampalataya mula sa kanyang dila at kamay. Napagod ka na ba sa kalungkutan? Nasisikipan ka na ba sa hirap? Napapagod ka na ba sa pamumuhay at sa mundo? Siyasatin mo ang iyong puso at suriin ang iyong sarili, sapagkat hindi mo matatagpuan ang kapayapaan hanggang sa bumalik ka sa iyong likas na kalagayan. Ang likas na kalagayan ng Diyos na nilikha ang mga tao. Ang likas na kalagayan ng pagsuko sa Kanyang utos at pagsunod sa Kanyang hatol at pag-iwas sa Kanyang ipinagbawal at pinagbawalan. Ang paggawa ng kasalanan ay isang pagdeklara ng digmaan sa iyong sarili at pagkasira ng iyong kaluluwa. Kaya't tahakin ang mga landas ng kapayapaan sa mundo sapagkat ito ang magdadala sa iyo sa pahintulot ng Diyos sa tahanan ng kapayapaan. Ang paraiso ng kasiyahan na kung saan ay may mga bagay na hindi pa nakita ng mata at hindi pa narinig ng tainga. Inihanda para sa mga may takot sa Diyos na sumunod sa mga daan ng kapayapaan sa mundo. Kaya't iniligtas sila sa kanilang kabilang buhay mula sa takot at kalungkutan at inilagay sila sa kasaganaan ng kapanatagan at sukdulang kaligayahan at katahimikan. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم